Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, The Lost Choices. Ang kwento ay nagsimula sa isang estudyante na nagngangalang Chae Ji-yoon. Si Ji-yoon ay isang matalino at mahusay na atleta ng kanilang paaralan na sa katunayan ay nanalo agad ito ng gold medal sa nilahukan niyang patimpalak. Nang sinundo na siya ng kanyang mga magulang sakay ng kanilang kotse, sa hindi inaasahan ang mga pasaway nitong kaeskwela sakay ng kanilang mga motor ay walang pakundangan na sinakop ang daan at paulit-ulit na nagkarera na hindi inisip ang panganib ng kanilang pinaggagawa. Bilang tugon at dahil sa inis na rin ay pinagbubusinahan ito ng tatay ni Ji-yoon na nagsanhi ng pagkakawala nito sa focus sa pagmamaneho at nauwi ang lahat sa hindi inaasahang pangyayaring tumapos sa kanyang mga magulang. Sa kasalukuyan ay mag-isa na lamang na namumuhay si Ji-yoon. Dahil naubos rin ang lahat ng kanilang mga pera buhat ng mga utang na naiwan ng magulang niya ay hindi na ito nakapagkolehiyo at namasukan na lang bilang isang factory worker. Bagamat kumikita naman siya ng pera sa nasabing trabaho, hindi ito sumasapat para matugunan ang kanyang mga gastusin sa pang-araw-araw lalo pat inagaw na ng bangko ang kanilang bahay at nagrerenta na lamang siya ngayon ng apartment. Sinubukan niya rin na gamitin ang kanyang talento sa pagguhit at nag-apply siya bilang animator sa isang kumpanya ngunit sinabihan lang siya ng mga ito na tatawagan na lang siya. Habang naglalakad pa uwi mula sa isang araw ng kanyang pakikipagsapalaran ay mayroong biglang nanghila sa kanya. Kagad siyang nagpumiglas ng todo mula sa lalaking may hawak sa kanya na pilit siyang ipinapasok sa isang lumang abandonadong gusali. Nalaman na lang niya na may iba pa palang kasamahan ito kaya hindi siya makagawa ng anumang aksyon dahil baka mas lalong lumala ang kanyang sitwasyon. Noong una ay balak lang sana nila itong pagnakawan ng pera pero dahil walang laman ang wallet niya at napansin ng isa sa kanila na may itsura si Ji-yoon ay napagkasundoan na lang nila itong gawing katuwaan sa gabing ito. Nang marinig ito ni Ji-yoon ay wala na siyang ibang naisip pa kung hindi tumakbo agad at sumigaw ng tulong sa labas. Ngunit bigo siya na magawa ang kanyang naisip sapagkat pinagtulungan na siyang inihiga ng nasabing tatlong lalaki. Nagtatawanan ang mga ito habang nagsasalita na isinasakatuparan ng kanilang nais, tinangkapan niyang lumaban at pumalag subalit dahil sa tatlo sila laban sa nag-iisang siya ay wala ring nangyaring maganda at lalo pa siyang napuruhan. Sa pag-usad ng ilang minuto, kinalkal pa nila ang laman ng kanyang bag para maghanap ng gamit na mapapakinabangan. Iniwan na rin nila si Ji-yoon sa nasabing lugar na para bang walang nangyari kaya dito na siya nagtungo agad sa pinakamalapit na istasyon ng pulis upang isumbong ang ginawa sa kanya ng mga hindi tukoy na individual. Pero sa laking gulat ni Ji-yoon, sa halip na maawa sa kanya ang pulis mula sa ginawang paglapastangan sa kanya ng mga demonyong lalaki ay nakuha pa siya nitong sisihin at hindi paniwalaan sa kanyang mga salaysay. Sinabi ng pulis na nagngangalang Officer Josong na hindi siya naniniwala na may gumalaw sa kanya dahil maayos naman ang kanyang damit at isa pa ay madaling maririnig ng mga residente sa lugar ang kanyang pagsigaw kung totoong may mga lalaking umatake sa kanya. Lubos na nanlungo ang dalaga sa kanyang mga narinig sa pulis na kanyang kaharap, dahil sa kahihiyan ay umalis na lang siya at agad nang umuwi. Habang naglalakad paalis ay nakita si Ji-yoon ng isa pang pulis na si Officer Kang. Nakipag-away ito sa kanyang katrabaho nang malaman na binaliwala ang sumbong ng kawawang babae, ngunit ipinagpilitan ng tamad na pulis na nagsisinungaling lang siguro si Ji-yoon at baka nag-away lang sila ng nobyo nito kung meron man. Nang makauwi na siya sa inuupahang apartment, sinurpresa siya ng isa sa mga lalaki kanina na nagngangalang Kim na nasa loob na ng kanyang kwarto. Tinangka siya muli nitong lapastanganin kung saan kahit naririnig na ito ng katabing apartment ay inakala lang na nakikipaglaro siya sa kanyang nobyo. Habang unti-unti nang nagtatagumpay ang demonyong ito sa kanyang nais ay dito na naisipan na lumaban ni Ji-yoon,
Kaagad na bumagsak ang lalaking nang himasok sa kanyang kwarto at nang sumubok pa ito sa pang-ilang beses na pagkakataon ay hindi na nakapagtimpi pa ang pobreng dalaga at tinuluyan na ito ni Jiyon. Nang makita niya itong nagdurusa bago tuluyang lumisan ay tila ba nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso dahil nagawa niyang makapaghiganti sa isa sa mga lalaki. Sa ilang saglit habang pinag-iisipan niya kung anong gagawin niya rito ay mayroong nag-doorbell sa labas. Bumungad sa kanya ang pulis na si Miss Kang kung saan nagpahayag ito na handa siyang makinig at tulungan siya sa nangyari sa kanya. Subalit dahil sa pangamba na matuklasan ng mga pulis ang katawan sa loob ng kanyang apartment ay sinabi ni Jiyon na gusto niya munang mapag-isa kaya pinagtabuyan niya ang babaeng pulis. Upang mailihim ang kanyang nagawa ay pinagpira-piraso niya ang bahagi nito at agad namang isinilid sa mga supot. Tinangka niya itong itapon sa isang liblib na lugar ngunit sa mga pagkakataong iyon ay hinahanap na pala siya ng pulis na si Josong para humingi ng paumanhin sa utos ng kanilang superior. Nang makita niya ito sa kalsada na may bitbit na bag ay sinubukan niya agad itong kausapin, subalit sa hindi sinasadyang pagkakataon dahil sa ginawang pag-iwas ni Jiyon ay nahablot nito ang bag kung saan tumambad sa kanya ang putol na kamay at iba pang mga bahagi. Dito na naging maaksyon ang mga sumunod na tagpo kung saan dahil sa nakita niya ay inakala ng pulis na nagsisinungaling nga talaga si Jiyon. Napatakbo na lang din ang dalaga dahil sa takot, mga ilang minuto rin silang nagpaikot-ikot sa mga iskinita hanggang sa nagagawa siyang mapabagsak ng pulis na gusto siyang arestuhin. Pumalag si Jiyon at hindi niya hinayaan na makuha siya ng pulis. Sa pangalawang beses ay muli na naman silang naghabulan hanggang sa nagawa siyang masukol nito nang mapadpad siya sa nakasaradong daan. Galit na galit ang pulis, bago tuluyang arestuhin ay binanatan siya nito nang walang tigil. Makikita na hindi na kayang lumaban ni Jiyon pero dahil nainis ng sobra ang pulis ay nagpatuloy pa rin ito sa ginagawa niyang paggulpi. Natigil lang ang lahat nang bigla na lang bumuhos ang napakalakas na pag-ulan na may kasama pang malalakas na kulob. Wala itong ideya na habang nakikipagbuno silang dalawa kanina ay tumalsik na pala ang kanyang armas na napulot naman ngayon ni Jiyon. Hindi na niya nakontrol pa ang kanyang hinanakit at naghalo-halo na ang emosyon na kanyang nararamdaman hanggang sa pinaputukan na niya ang walang kwentang pulis na ito na hinamak siya at hindi pinakinggan ang kanyang sumbong. Gusto na rin sana niyang wakasan ang kanyang sarili dahil sa mga sunod-sunod na kamalasan na nangyayari sa kanyang buhay pero nang pumasok sa isip niya na malayang nakakapagsaya ang dalawa pa sa lumapastangan sa kanya ay tila nagkaroon siya ng motibasyon na huwag sumuko upang makapaghiganti sa mga ito. Para hindi mapagsuspetsyuhan ng mga kapulisan ay pumayag na siyang magpatulong sa mabait na pulis na si Officer Kang. Habang kinukuhanan siya ng salaysay sa mga mapait niyang dinanas ay kasabay na dumating sa istasyon ang mga gangster na naging kliyente ng kurap at tamad na pulis dahil sila ang pinagsususpetsyahan sa kasalanan na si Jiyon ang may gawa. Mabubunyag na kasapi pala sa mga ito ang dalawa sa mga lalaking may kasalanan at punot dulo ng lahat. Lumalabas lang na sa huli ay para bang tama lang ang ginawa niyang pagligpit sa kurap na pulis na nagtatrabaho para sa sindikatong mafia. Hindi niya sinabi sa mga pulis na nasa loob na pala mismo ng istasyon ang mga nambaboy sa kanya bagkus ay palihim niyang sinundan ang dalawang lalaki. Makikita sa mga mata ni Jiyon na sobra siyang napupuot sa mga ito na tila hindi na siya makapaghintay na sila'y tapusin. Umuwi agad siya para kuhanin ang armas na ginamit niya sa pulis noong nakaraang gabi. Pero saglit siyang natigilan sa plano niya nang makita niya ang kapitbahay na lalaki na walang awang pinuruhan ang dati niyang kaklase at kaibigan sa trabaho na si Jin Lee. Agad niya itong binuhat at isinugod sa pinakamalapit na pagamutan. Nalaman na lang niya na tulad niya ay nakaranas ito ng parehong panglalapastangan matapos itong painumin ng alak ng kanilang boss sa pinapasukan nilang factory. Lumalabas na imbis na maawa sa kanya ang nobyo niya ay inakala pa nito na nagtataksil siya kaya walang pakundangan itong nanggulpi. Nang malaman itong lahat ni Jiyon ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at sa gabing ito ay plinano na niyang tapusin silang lahat. Kinuha niya ang atensyon ng abusadong nobyo sa pamamagitan ng pagbasag sa salamin ng kotse nito. Habang nagwawala na ito sa sobrang galit ay walang pag-aatubili niyang tinapos ang walang kwentang lalaki.
Matapos nito ay tinungo naman niya ang bahay ng isa sa mga demonyong nagsamantala sa kanya na nagngangalang Hajun. Gulat na gulat ito dahil hindi niya maisip kung paano nalaman ni Ji-yoon ang kanyang bahay. Walang tigil itong pinaputukan ni Ji-yoon hanggang sa namalipit ito ng todo dahil sa kanyang mga tinatamong tama. Batid niya na talagang tutuluyan na siya sa puntong ito ni Ji-yoon kaya nagsimula na itong humingi ng patawad na may kasamang pagmamakaawa. Mariin na hindi ito tinanggap ni Ji-yoon sapagkat noong ginawa nila ang pangbababoy sa gabing iyon ay hindi rin naman sila nakinig sa kanyang pakiusap kaya sa puntong ito ay talagang tinuluyan ni Ji-yoon ang isa sa mga demonyong ito. Kasabay nito ay nagsuspetsya na ang mga investigador sa mga ikinilos ni Ji-yoon, dahil dito ay puwersahang pinasok ni Officer Kang ang apartment kung saan tumambad sa kanya ang diary ng pobreng factory worker kung saan nakasaad ang lahat ng mga mapapait na dinanas nito kasama na ang hindi sinasadyang pagtapos sa kasamahan nilang pulis. Habang hindi siya makapaniwala sa kanyang mga natuklasan ay mayroong biglang umatake sa kanya na agad niyang ikinawala ng malay. Nagising na lang ito na kasama na si Ji-yoon at nakatali na siya sa upuan. Sinubukan niyang kumbinsihin ang dalaga na itama ang lahat ng mali para matulungan siya sa kanyang mga sinapit pero desidido na talaga si Ji-yoon na tapusin na ang lahat sa gabing ito. Nag-text siya sa kanyang boss na gusto niyang makipag-inuman at inaya niya ito sa isang bar na malalaman na lang na dito rin nagtatrabaho ang panghuling lalaki na si Yejun. Mababatid na sa lugar na ito ay balak iligpit ng sabay ni Ji-yoon ang dalawang demonyong ito kaya sadya niya ditong pinapunta ang boss na agad naman siyang inaya na maglaro ng apoy. Hindi na niya pinatagal pa ang lahat at agad na isinara ang pintuan kasabay ng direktang pag-asinta niya sa Junjun ng abusadong boss ng factory. Nagsisigaw ito dahil sa tinamong mga tama. Narinig ni Yejun ang komosyon kaya napasugod ito sa kwarto kung saan siya naman ang sunod na pinatamaan ni Ji-yoon nang walang tigil. Dito na nagsimulang magkagulo ang lahat dahil sa mga sunod-sunod na putok na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Makikita na tila pinaglalaroan pa ni Ji-yoon ang panghuling demonyong lalaki dahil hindi niya ito tinatapos agad. Sa puntong dumating na ang mga pulis kasama si Officer Kang, hindi pa rin siya sinukuan nito at pilit na kinumbinsi na gawin ang nararapat. Nangako ito ng buong puso na ibubuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya para makamit ni Ji-yoon ang nararapat na hustisya. Nang mapagtanto ni Ji-yoon na totoo talagang may malasakit sa kanya ang babaeng pulis ay nakumbinsi na siyang itigil ang balak niyang paghihiganti. Subalit nang inaakala nila na nasa maayos ng sitwasyon ang lahat ay patraidor na umatake ang lalaking gustong tapusin ni Ji-yoon. Dahil rito, si Officer Kang na mismo ang hindi nakapagpigil at pinaputukan niya ang lalaking ito na mas lalo lang pinagulo ang lahat, sa pagtatapos habang nagpapagaling ang dalawa sa iisang kwarto sa hindi malamang dahilan kung bakit sila ipinagsama ay pumasok ang nasuspindeng pulis at makikita na nagwawala na ang mga nurse at doktor sa labas dahil may ginagawa na itong hindi nararapat sa mata ng patas na batas at hustisya. Special shoutout kay Marvin Odbina from Manila, Makati, Kurapika from Matungao, Bulacan, Francis Gonzalez from Caloocan City, kay Kusina with Casper Troy, Nori Brosas from Northern Samar, Mary Joyful Dinawanaw, Rose Blossom, at kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong lahat.